Hi everyone! Welcome back again to my channel. This is Taiwan Vlog. So for today's video day ay sasagutin natin yung isang question. Nag-PM sa akin sa WhatsApp isa nating subscriber, si Day Kimberly. Sabi niya, Day, ask ko lang about sa sinabi daw ng amo niya na after 3 months no holiday Bisaya ka man, Day. So, sa hindi niya ata na-clear sa amo niya kung ano ba talaga ang gustong sabihin ng amo niya. So, sabi ko, baka yung statutory ang tinutukoy ng amo niya. So, ito tips ko sa mga baguhan na papunta pa lang dito, nagpaplano pa lang na mag-apply dito sa Hong Kong. Ano nga ba ang statutory holiday ng mga domestic helper dito sa Hong Kong? Ang statutory ay public holiday day. Yung mga pula sa kalendaryo. Si amo kasi, every year, may nilalagay siya na listahan, may piniprint siya na listahan ng mga statutory natin. So, siguro si Inday, yung amo niya, walang ganto. So, i-share ko na din sa inyo para hindi tayo madaya ng mga amo natin. 'Di ba? Kasi karapatan naman natin ito. So, statutory holiday for 2024. So, ayan. Unang-una, the first day of January, which is January 1. Pangalawa, Lunar New Year Day, which is February 10. Pangatlo, the third day of Lunar New Year Day, which is February 12. 4, the fourth day of Lunar New Year, February 13. So, meron tayong natapat 10, 11. Ang 11 is natapat sa Sunday. So, sa February day, meron tayong 4 na holiday. So, ganito, Day. What if merong nakalagay din dito, oh. So, i-explain ko sa inyo mamaya paano kung natapat sa linggo ang stat, anong mangyayari. Then, panglima, Day, Qingming Festival, which is April 4. Labor Day, May 1. The birthday of Buddha, May 15. Chunnang Festival, June 10. Nag-iiba-iba siya ng date, Day, every year. Iba-iba. Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day, which is July 1. The day following the Chinese Mid-Autumn Festival, which is September 18. National Day, October 1. Chongyong Festival, October 11. Chinese Winter Solstice Festival or Christmas Day at the option of the employer, December 21 or 25. Option ng amo. Depende sa usapan nyo. Then, ang pang 14 day, ito bagong-bago kasi ngayon meron na tayong 14 days na statutory. The first weekday after Christmas Day. So, December 26. Atin pa yan, Day. So, meron pa, Day, mga coming. May mga idadagdag pa sila na stat sa atin. Year 2026, idadagdag nila ang Easter Monday. Year 2028, ang Good Friday. Year 2030, the day following Good Friday. So, sumakatotal, magkakaroon tayo ng 17 statutory holiday. Ayan, diba? Ang ganda dito sa Hong Kong. O, diba? So, ito, Day. Meron ka din nababasa dito na ayan, notes. Kaya,
kami ni amo, maganda yung ano namin, balance talaga kami. Kumbaga, hindi ko siya maabuso, hindi rin niya ako maabuso. Patas talaga yung anuhan namin ba. So, itong isa kong subscriber, dapat i-clear mo to sa mga amo mo. So, sino-sino ba ang ito, question number 1. Do domestic helper get holidays for the first 3 months? Ang sagot dito ay yes. Domestic helper are entitled to statutory holidays regardless of their work duration. Employers must give domestic helper the day off even if they have been working for less than 3 months. However, legally employers are not required to pay salary for the holiday until after the first 3 months of service. So, ayan. Pag hindi ka pa umabot ng 3 months, pwede ka naman nilang palabasin without pay. Or depende na sa kanila yon kung gusto nilang bayaran ka or ano. Pero hindi mo sila mapuforce na bayaran kanila. So, ito, may mga sabi dito, please note, basahin ko na lang din. According to the Employment Ordinance, when either Lunar New Year's Day, the second day of Lunar New Year, or the third day of the Lunar New Year falls on a Sunday, the fourth day of the Lunar New Year is designated as statutory holiday in substitution, and in the event that the day following of the Chinese Mid-Autumn Festival falls on a Sunday, the day after, 17th day of 8th month of the lunar calendar is designated as a statutory holiday in substitution. As the second day of Lunar New Year of 2024 falls on Sunday, the fourth day of Lunar New Year will be designated as a statutory holiday. Then Nico, all employees are entitled to the above statutory holiday. If the statutory holiday falls on the rest day, a holiday should be granted on the day following the rest day, which is not a statutory holiday or an alternative holiday or a substitute holiday or a rest day. O diba? Clear na clear. An employee having been employed under continuous contract for not less than 3 months is entitled to the holiday pay which is equivalent to the daily average wage earned by the employee in the 12 months period preceding the holiday. So, ayan day, sa mga baguhan, huwag tayong papa-abuso, diba? So, dapat may idea din tayo kahit papaano, kahit first timer tayo dito sa Hong Kong. Ayan, tandaan, ngayong 2024, meron tayong 14 days holiday. Then, kung matapat sa Sunday, i-move ang day off mo. So, magiging 2 ang day off mo. Then, entitled ka na kung 3 months ka. Entitled ka na with pay yun. So, kung hindi ka man umabot pa ng 3 months, then pina-off ka, hindi mo mapipilit si amo mo na magbayaran yung araw na nilabas mo. Ganon ang mangyayari. So, sana sa'yo, Day Kimberly, i-try mo na i-explain din yung side mo. I-clear mo. Kayo lang din talaga ang makaka-solve niyan kung hindi mo masyado naintindihan kung ano ang sinabi ni amo mo, itanong mo. Para wala kang doubt. Ano ba yung sinasabi? Wala ka laging iniisip. Clear lahat. Diba? So, ayan lamang for today's video. Sana nakabigay ako ng konting idea sa inyo. So, kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye-bye!